Luke 4:18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to proclaim the acceptable of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. I am a blessing. I am anointed. I'm a good follower. I don't destroy, I build. I appreciate everyone and everything. Part of something big. I'm in part of some, and I'm not extreme. Okay, palapakan natin ulit si Lord. Ayan po yung J1 culture. Ayan, lagi natin sasabihin sa buhay natin. Kasi yan ang kultura natin. Ibig sabihin, every day of our life. Sasabihin natin, I am a blessing. I'm a good follower. Maganda bang tunog? Ayos? Dinig na dinig? Amen. So let us pray, Lord, mapagpalang Diyos na buhay, Ikaw ang may lalang ng langit at lupa. Ikaw, Lord, ang nagbigay ng kalakasan sa amin upang maging handa sa araw na ito. Tanggapin ang mga binhing itatanim mo sa puso ng bawat isa. And we are asked, Lord, na patuloy mo kaming linisin. Ano ang pagkakamali, pagkukulang namin sa Lord, patawarin mo kami. At maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. At tuloy nga, Panginoon, sa umagang ito, ang banal na Espiritu Santo ay dinadalangin namin na siyang kumilos sa puso't isipan ng bawat isa. Bantayan ang bawat binhing itatanim sa kanilang mga puso at magbigay ng pananampalataya kung saan ito, Panginoon, ay aming makakamtan sa araw-araw ng aming gagawin. Salamat po, Diyos, sa iyo po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. So, ang ating pag-aaralan, ang ating ibinigay mensahe ng Panginoon, ay pinamagatan nating, Here I am for His kingdom. Sabihin nga natin, okay, narito ako para sa kanyang kaharian. Kaninong kaharian yun? Siyempre, walang iba kundi ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ni Jesus. Ibig sabihin, pag sinabi mong kingdom, it is kingship of our Lord Jesus. Meron siyang malaking dominion. At isa tayo sa kabilang doon. Nakakita na kayo ng palasyo, di ba? Yung mga malaki na, although narinig mo sa mapapanood mo, isang palasyo, mayroong maghahari. At yung mga tao doon na nasa loob doon ay kabilang sa kingdom ng isang hari. Kaya itong pinangat ating, Here I am for His kingdom. Malakas ano? Okay, 6:13 ng Matthew chapter 6 verse 33, sabi ron, seek the kingdom of God, all else, and live righteously, and He will give you everything you need. Sa ibang translation, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Kung uunahin daw natin mapabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. Hindi lang po tinawag tayo upang makakilala sa Kanya at meron pong gagawin ang Diyos sa buhay natin. The best is yet to come. Marami pang pagpapala ang ibibigay ng Diyos sa atin. Naniniwala ba kayo? Dahil in His kingdom, tayo ay Kanyang gagamitin. And you are being blessed by the Lord. Once na tumanggap ko sa Panginoon, ito na po ang initial pangunahin upang ikaw ay pagpalain ng Diyos. Remember, our theme for the JA1 is prosperity. Prosperity na ikaw ay pagpapalain ng Diyos. Huwag kayong papayag
sa buhay nyo na hindi kayo pinagpapala ng Diyos. Lagi nyong hihingin yung mga pagpapala para sa Panginoon. Amen? Kaya kung handa na kayo, namnamin natin ang salita ng Panginoon. At dapat po nating maunawaan na ang pagpapala ng Diyos ay hindi lamang sa pangsariling kapakanan. Amen? Sino po yung blessed na blessed dito? O blessed lang? Taas ang kamay. Amen. Ngayon, sabi yan, ay pinagpapala na pala ako ng Lord. Mula nung nakilala ko si Lord, pinagpapala na pala ako. Pero hindi po iyan ang isang dahilan upang ma-enjoy mo yung blessing ng Lord. Okay? Yes, ginagamit ka, nakukuha mo, nakakamta mo, nagkakaroon ka ng magagandang mga blessing, financial blessing, o anumang spiritual blessing. But, meron pong dahilan kung bakit ka pinagpala ng Lord. Okay? Hindi na sa pasarili. Ibig sabihin, ito ay magagamit mo sa ibang tao. You are being blessed by the Lord to pass the blessing to others. Amen? Sinong gustong-gusto yung pinagpapala ng Lord? Of course, tayo yun. Hindi yung ikaw yung para bang ikaw ang laging nabibigyan. Iba kasi yung giver sa humihingi. Diba, masaya yung nagbibigay, tama? Pag siya yung nagbigay, ibig sabihin, natutuwa siya sa'yo. Pero yung humihingi na nag-e-expect na hihingi siya sa isang tao, para siyang nagdadalawang isip kung pagbibigyan ba siya o hindi. Kaya ay masaya yung taong pinagpapala ng Panginoon. At pag ginamit po tayo ng Lord, nalaman po natin yan, you are part of His kingdom. Masabi mong, Lord, narito ko para iyong pagpalain. Amen? Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos, okay? Magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo. Kaya sinabi ng 6:33, ang lahat ng bagay na kailangan ninyo ay ibibigay sa inyo. Pag-uunahin nyo yung kingdom ng Lord. Sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, magagawa ng Diyos na pasaganahin kayo upang sumagana kayo para sa at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabuting gawa. Ngayon, pag tayo pinagpapala na ng Panginoon, wag na nating masyadong, kasi mga taong isang pinagpapala, kinakailangan, he must be much giver. Mas dahil siya nagbibigay sa Panginoon. Diba? Sabi nga raw yung tikom na kamay, hindi pagpapalain ng Lord. Mahirap ang pagpapala ron. Kaya minsan, yung mga taong magsanay na sanay ka nagbibigay, nakikita ng Lord sa puso mo yun, ikaw ay pasasaganayin. In other version, ikaw ay payayamanin. Amen? Sinong pil na mayaman siya? Ha? Sabi niya, feel ko mayaman ako eh. Kasi alam niyo bakit? Ikaw ay anak ng hari, si Jesus. Kaya yung mga sino ba yung mga rito, medyo nagtatrabaho na, nagkaroon na ng magandang posisyon sa trabaho, maayos na. Kayo po ay pagpapalain. And I pray na kayo ay payamanin ng Lord. Mahina. Amen. Alam niyo kung bakit? Sabi rin doon, upang kayo magawa niyo yung mga mabubuting bagay. Pag hindi kayo willing gumawa ng mabubuting bagay, tumulong sa iyong kapwa, tumulong sa church, mabibinbin yung pagpapala. Hindi ko sabihin na hindi kayo pagpapalain na mabibinbin na. Alam niyo ba mabibinbin? Yung nakaganyan lang, nakahang lang siya. Pero pag nakita ng Lord ang puso mo, na pinagpapala ko, tapos ang mahilig ka pang tumulong, nakakatulong ka sa iyong kapwa, nakakatulong sa mga magulang mo, nakakatulong ka sa gawain ng Lord, that's the time, mas lalong bibitawan at bibigyan ka at bubuhusan ka ng pagpapala ng Diyos. Amen? Kaya i-claim nyo na, Lord, yayaman ako.
Pero may purpose yan, ha? Hindi lang basta yumaman para pagyabang. Hindi po. Huwag po natin pagyayabang. Alam niyo kung bakit? Sino ba yung mga may anak dyan na medyo maliliit pa? Si Wise. Sino pa? Yun, si Brother Vic. May mga anak pa na medyo maliliit. Kasi pagdating ng panahon na nagkaisip sila, sila po ang magiging susunod na evangelist, mga leader, mga magsishare ng Word of God, mga ministry head. Kayo, magiging kayo gagamitan ng Lord. At kayo naman, dahil mayayaman na kayo na magsusupply ng kanilang pangailangan. Amen? Ayun yung purpose. Pero kung hindi yan ang purpose nyo, nakabinbin lang. Kaya nga lagi mong uunahin din yung kingdom ng Lord. Kaya tayo, pag madadad na tayo, medyo gumanda ng buhay, mayaman na tayo. Ibig sabihin naman yung mayaman, hindi nagkukulang, sapat at higit pa. Upang makatulong ka. Kaya yung mga batang yan, pag naglakihan yan, hindi na nila problema pumunta ng ibang lugar para mag-preach sa Word of God. Ikaw na magbibigay ng pamasahe, ikaw na magbibigay ng mga, ito kailangan mo, susuotin nila. Hindi na problema yon. They only preach the Word of God. Kasi kayo na ang financer. Gusto niyo ba yun? Parang nag-isip pa kayo, Ikaw muna, mababawasan ang aking sahod doon. Paano yun? Hindi. Kaya nga pinaya, kasi hindi na, pag sinabing binigyan ka na pa, pinagpala ka na pa, hindi na po magkukulang yun. Tandaan niyo yun. Sapat na yung blessing ng Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kapag gagamitin natin ang mga napagkukunan para sa mga layunin ng kaharian, ipapakita natin ang puso sa Diyos na magiging tapat at katiwala sa lahat ng Kanyang pagpapala. Ibig sabihin, yung bonus na nabitatanggap nyo, iyan po ay kaloob ng Diyos sa inyo upang magamit sa gawain ng Panginoon. Amen? Gusto niyo ba yun? Kaya minsan humingi ka ng 100, binigay sa ng Lord, 200. Para saan to? Sabi ng Lord, anak, pinadaan ko lang sa kamimian. Kasi 100 lang naman ang hiningi mo . Binigyan kita ng bonus. Naging 200. Anong gagawin ko, Lord? Diba sabi sa 2 Corinthians chapter 9? Gumawa ka ng mabuting magawa. So, you will give to others na nangangailangan. You will give it to the church. You give it kung anong kailangan para sa kabutihan ng Lord. Ibibigay ng Lord sa inyo yan. Dadagdagan niya pa. Amen? Palagpa para sa Lord. Sabi ron sa Kawikaan, Proverbs chapter 3, verse 9, parangalan mo ang Panginoon. Okay. Honor the Lord sa pamamagitan ng paghahandog sa Kanya ng mga una mong bunga ng inyong ani. Ibig sabihin, hindi naman tayo lahat magsasaka rito . Ibig sabihin, yung pinagkakitaan mo, bibigyan mo siya ng parangal. You are praying, Lord, sana magkatrabaho ko. Sana padala lang ko ni Mama, padala lang ko ni Daddy na nasa abroad. Bigyan ako ng mga anak ko ng Bibigyan ng Lord talaga yan. At yung mga bagay na binigay sa'yo, sabi ron, lagi mo rong ihandog ang para sa Diyos. Kapag ginawa mo ito, durugtungan natin mapupuno ng ani ang inyong mga bodega. Ibig sabihin yung paglalagyan ng inyong ipunan. Sa bagay nag-iipon, sa aparador, sa bangko, di ba? Magtataka ka. Pag ginamit ko, in-honor mo ang Lord. Pagbuksan mo nilang bangko mo, oy, may padala uli. Di ba? Ngayon, bibigyan na Lord at aapaw ang inumin sa inyong sisigdan. Ibig sabihin, you will be a blessing to others. Magpapala ka na sa iba. Aapaw . Kasi pag tinakpan mo siya, at punong-puno, ano mangyayari? Wala kang hindi mo mapigilan yung pag-apaw. Puputok sa sabog talaga yan upang mag-spread kung ano yung laman na yun. Amen? Kaya lagi yung parangalan siya sa inyo. Kapag tayo ay nagbigay muna sa Diyos, nagtiwalang palalaguin niya ito. Sino niwala ron? Hindi basta nagbigay ka sa isang tao, tumulong sa isang tao,
Eh, hindi, sobra ko lang naman yan. Hindi! You must be expect na ibabalik ng Lord yun. May excitement ka na. Lord, pag binigyan ko to, binigay ko para sa Lord, binigay ko para sa gawa ng Panginoon, inaasahan ko na ibabalik mo ito sa akin. Kasi siya naman ang nagsabi nun eh. Hindi po ako nagsabi nun, si Lord. Amen? Para sa pagsulong ng kaharian ng Diyos. Pagsuporta sa mga mission. Okay? Sa ministeryo, yan po mga dapat nating bigyan ng tulong o bigyan ng blessing. Yung mga duka. Ibahin natin ang pananaw natin. Tatanungin ba natin, Lord, bibigay ko ba sa kanya to? Dahil dahil mukha siyang ganito. Hindi, huwag gano'n na natin. Magkukulang ko kasi ito na lang ang pera ko. Huwag gano'n. Pag sinabi na niyo, nangusapan ulit sa'yo, tulungan mo yung taong yan, tulungan mo ang ministeryo yan, gawin mo. Kasi may kasunod yun. Ha? Parang isang bombahan ng tubig. Uso naman sa probinsya yung gano'n. Di ba? Pag wala pa naman yun, pag lalagyan mo ng isang tabo o dalawang tabo, pag ginanong mo, ano mangyayari? Magkakaroon yun. Ahapaw yun, dire-diretso. Hanggat ginagano mo yan, binobomba mo yan, siguradong aapaw yun. Kaya, huwag tayong matakot na tumulong. Amen? Ayan ang maging prinsipyo sa isip natin. Dahil hindi po pwede yung pansariling pakinabang ang iniisip mo. Ikaw ay blessed ng Lord because God will use the blessing that you have now. Amen? Praise the Lord. Tingnan yung sarili nyo. Di ba? Marami na nagdagdag. Sa akin, marami na nagdagdag. Dati, ganun ako ngayon. Meron na ako nito. Sabi ko, para may peaceful dito eh. Pero mamaya, may peaceful tayo. Kaya sa sarili nyo, dati hindi naman kayo nakakapag-alas. Ngayon, you show yourself that you are being blessed. Okay? Dati hindi naman kayo nakakapag... Ang book niya, walang kulay, kulot-kulot. Ngayon nakakapag-hairpan na kayo. You are blessed by the Lord. At pag sobra-sobra naman yun, kaya kulang yung akin eh. Pag sobra-sobra naman yun, yung blessing na Lord, ibahagi mo para sa gawain. Amen? Ngayon, ganito, tingnan natin yung mga tao na ginamit ng Lord. Okay, nandiyan no? Yung mga ginamit ng Lord, yung mga tumutulong. Tama sa Luke chapter 8, verse 2 and 3. Tingnan natin. Maraming kababaihan, kabilang sina Maria Magdalena, Joanna, at Susana ang sumusuporta kay Jesus sa pananalapi sa panahon ng kanyang ministeryo sa lupa. Okay? Yung mga kababaihan daw noong Luke chapter 8, sila yung nagpipinas kay Jesus. Tingnan nyo to. Pastor, bakit sila nagpipinas? Kala ko ba mayaman si Jesus? Yes, alam ni Lord. Marami siyang pera, alam niya eh. Pero yung mga taong to, alam niya nila yung prinsipyo at yung prinsipyong pagtulong, lalo na sa mga gawain ng Diyos. Amen? At ilang babaeng pinagaling niya sa sakit at pinalaya sa masamang espiritu, kabilang dito si Maria na taga Magdala na pinalaya niya mula sa 7 masamang espiritu. Verse 2. Verse 3. Ayun na. Verse 3. Wala na. Ayun nga. Maraming kababayan ang sumuporta sa kanya. Si Juana, si Cusa, katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa pangangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila. Mo? Alam nila yung ano ng Panginoon eh. Yung anong meron sila, ibinibigay nila kay Jesus. Kaya hindi nagkukulang si Jesus eh. Pero alam natin, mayaman si Jesus, tama? Pero they know the principle of giving, the principle of blessing to others. Sila ang tumutulong. Anong ang ginawa ng Panginoon sa kanila? Ang mga babaeng ito ay nagbigay mula sa kanilang mga mapagkukunan. Kung anong pinagkakitaan nila, actually, si Susana na yan, mayaman yan dahil na kay Herodes yan eh.
Okay, napagkukunan upang suporta si Jesus sa kanyang mga disipulo. Ang kanilang pagbibigay ay nagpapanatili sa ministeryo sa misteryo na sa kalaunan ay nagbago sa mundo. Kaya kung hindi sila nagbigay noon, maaring hindi na-spread o mabagal lang pag-spread. Baka nandun pa rin sa Israel yung ano. Pero ang salita ng Panginoon. Pero dahil sa kanilang pagtulong, pagbibigay sa mga gawain ng Panginoon, na-spread yung Word of God. Amen? Tumanggap sila ng spiritual bilang kapalit na kaunlaran, blessing, kagalingan, at pagiging malapit kay Kristo at maging karangalan ng pagiging saksi ng muling pagkabuhay. Alam mo, ang blessing na tanggap nila, sila po yung unang mga babae na nakakita na si Jesus ay nabuhay na muli. Naalala niyo yun, di ba? Nabasa niyo ba yun? O babasahin niyo pa lang. Sa Luke chapter 24, verse 1 and 10, sila po yung unang nakatanggap ng in their own eyes, nakita nila si Jesus ay nabuhay na muli. It is a great privilege na makita yung mga bagay na yun. Kaya yung pagsuporta, isa pang sumusuporta yung mga taga-Pilipos. Philippians chapter 4, verse 15. Patuloy na sinusuportahan ng mga taga-Pilipos ang mga paglalakbay ni Pablo. Sabi niya nito, alam naman ninyo mga taga-Pilipos na noong umalis ako sa Macedonia at nagpasimula pa lang sa pangangaral ng magandang balita. Verse 16, walang ibang iglesia na tumulong sa mga pangangailangan ko kundi kayo lang. So, ibig sabihin, kahit sino man sa mga pinunta ni Pablo, ang mga taga-Philippians lang ang nagsusupply, ang nagbibigay ng padala upang matugon yung kanyang ministeryo. Amen? Kaya nasabi niya, sunod verse, kahit noong nasa Thessalonica ko, ilang ulit din kayong nagpadala ng tulong sa akin. Bakit kaya ilang ulit? Ibig sabihin, hindi lang isang beses silang tumulong. Kaya sa misteryo habang ginagamit ng Lord si Pablo, hindi lang isang beses, kundi paulit-ulit, kayo pa rin ang nagbibigay. Sinasabi ko, hindi dahil gusto ko makatanggap uli ng tulong mula sa inyo. Hindi naman siya nang bobola, pero sabi niya, kita nyo, binibless pa rin kayo ng Lord. Kaya yung mga taong nagbibigay, paulit-ulit lang yun. Amen? Nakuha niyo ba? Ibig sabihin, paulit-ulit pag nagbigay ka, may pagkakataong uling magbigay. Sino nagbibigay nun? Ito lang sinabi ng Lord. Sa 19, tama ba? 18. Sa verse 18, ang sabi ron, ngayon, dahil sa tulong na ipinadala niyo sa akin, sa pamamagitan ng Epaphroditus, natutugunan na ang mga pangangailangan ko at sobra pa nga. Di ba? At tulong ninyo ay tulad na mapagong handog. So when we are giving to the Lord, ito ay mabagong handog na tinatanggap ng Diyos niya na may kasiyahan. So masaya ang Diyos sa mga taong nagbibigay. At dahil kayo'y na kay Kristo, okay, sabi yan, ibibigay sa inyo ng Diyos, ng aking Diyos, ang lahat ng pangangailangan nyo mula sa kasaganaan ng kayamanan niya. Kaya pala hindi nauubos yung binibigay mo at paulit-ulit dahil kayo nung kayamanan yon. Si Lord, sa Diyos, dahil for my God shall supply all your needs according to His riches in Christ Jesus in heaven. Kaya pala hindi naubos. Pagbigay mo, meron na naman. Pagbigay mo, meron na naman. Dahil ang riches ay hindi talaga galing sa iyo. Ipinadadaan lang sa inyo. Sinong gusto nun? Ayun. Ipadadaan sa iyo ng Lord yung blessing. Diba? Pag pinadaan sa iyo ng blessing, you will give it
to others, to the ministry, upang maging tuloy-tuloy yung blessing. Kasi pag hininto mo na yung pagbomba, ano mangyayari? Hihinto na rin. Pero hindi siya nagdamot hihinto lang. Pero pag nagbigay uli, nagbuhos ka na naman, tuloy-tuloy na naman. Kaya pala, hindi nauubos. Dahil sa riches ng Lord. Hindi dahil, mayaman yung amo ko May-ari ng malalaking department store yan. Kaya ako hindi na malulugi. Pero marami na pong tao na nalugi. Kahit dahil sa kulang ang pagtitiwala nila, masyado silang naging gahaman sa kanilang salapi. Kaya hininto na yung mga bagay na blessing para sa kanila dahil hindi nila ginamit. So talagang purpose ng Lord for His kingdom. Kaya kung pinagpapala kayo, for His kingdom yun. Amen? At pangatlo, yung mga tumulong pa sa Kanya, yung bukas sa pagbibigay palad ni Bernabe sa unang simbahan. So, si Bernabe, si Barnabas, siya po ang ginamit ng Lord. Actually, ang pangalan niya, Joseph, tinawag siyang Barnabas. Ang pagkatapos noon, yung kanyang ari-arian, yung lupa na binenta niya, iprovide niya, ibinigay niya sa gawain ng Panginoon. Marami na pong nangyari sa JA1, sa ibang lugar, sa Ilocos. Hindi man nila inaasahan yun, nakakilala sa Lord. Dahil sobra-sobrang ay lupa raw sa Ilocos, pinamigay yung lupa. Hindi naman lahat. Binigyan niya raw ng 1 hektarya yung JA1. Pagtatayuan daw ng church. Doon sa may, sa Cotabato ba yun? Cotabato. Nagpunta kami ron, may mayaman na tao ron. Nagpagawa ng isang building. Yung isang floor, buong floor, para sa JA1, para sa ministeryo ng Panginoon. Amen? Kayo, may lupa kayo? Amen! May lupa kayo! Hindi na mahihingin lahat ng Lord yan Pero pag ang puso mo, Lord, yung lupa ko doon, hindi naman nagagamit Dito ko na lang pagagamit sa Pasig. Ibibenta ko yon. Ganun. Ibibenta ko yon. Tapos, magpapatayo ko ng, bibili ako ng lupa muna. Tapos kayo na Lord na magpatayo. Di ba? Kasi doon din naman ako pupunta Doon din naman ako magsisimba. Doon sa JA1 Pasig. Pag yan ang prinsipyo sa isip nyo, God will give you and will bless you abundantly. Amen. Palpakan si Lord. So, ibig sabihin, iyon ang dapat nating gawin. Kaya ka pinayaman ngayon ng Lord. You will finance the kingdom of God. Kung yung mga bata ngayon, magaling lang kumanta, magaling lang mag-share ng word of God, kaya na magpipinance. Dahil pinayaman na kayo ng Lord Anong gusto nyo? Nakabinbin yung blessing? Kasi ayaw mong bigay dahil hindi mo sinusuportahan yung gawain ng Panginoon. Yung mga bata, hindi mo binibigyan ng blessing. Yung mga naghahayo, hindi mo binibigyan. Nakabinbin yung blessing mo lang. Hindi ibig sabihin, hindi ka binibless. Nakabinbin lang. Sapat lang natanggap. Pero pag sumobra na, siguradong paspas din ang blessing ng Lord. Okay. Ngayon, may apat na dahilan upang paano tayo magbigay o paano ano yung susunod doon? Sa may Next. 4 biblical ways to give. Okay? Ito yung sinasabi ko lang para tayo maunawa natin kung paano yung nagbibigay. Kasi may mga nagbibigay, maraming labanan. Spiritual mga pag-iisip. May mga pumapasok na labanan sa buhay mo. Ang mga kaaway, minsan madalas tinutukso tayo. 'Di ba? Kasi sobra na nga yung pera natin. Kunyari, sobrang pera. Yung umaapaw ang pera. Okay, sobra. Minsan, kung ano pumapasok sa puso natin, sa isip natin. Naranasan nyo na ba yung ganon? Minsan, itry ko kaya yung ganito. Natutokso ka dahil marami kang pera.
Ngayon, may biblical ways yan. Paano tayo magbigay? Minsan, naging sakim tayo pag marami na tayong blessing. Pero yung money, hindi masama po yan, ha? Hindi sabihin ni kasi, money is the root of all evil. No. Love of money is the root of all evil. Okay? Eh, masama ang pera, brother. Pastor, masama ang pera. Love, money is the root of all evil. Eh, sinabi sa Nolimat ang hari yun eh. Tama ba yan, Nolimat? Pagmamahal daw sa pera, ang pera daw ang ugat ng kasamaan. Pero sa Bible, I think 6:10 na tayo ng Timothy, the love of money is the root of all evil. Ibig sabihin, kung mahal mo ang pera kaysa sa pamilya mo, mali na po yun. Hindi po maganda yun. Okay? Kung mahal mo ang pera kaysa sa Diyos, hindi rin po maganda yun. Okay? Kung mahal mo ang Diyos at marami kang pera, yun po ang maganda. Gusto niyo ganon? Mahal mo si Lord, mahal mo yung kingdom niya, kaya marami kang pera. Okay. Magbigay ng may panibagong kaisipan. Give with renewed mind. Ngayon, yung pagbibigay daw is an act of worship. Sinaniwala doon. Kasi noong unang panahon, pag ikay nagbibigay sa Lord, sumasamba ka, sabihin natin hindi pa masyado uso yung dollar, yung euro, ang inaalay nila, di ba, nagsusunog sila bilang handog sa Panginoon. Pag nag-worship sila, nagbibigay sila. Kaya pansinin nyo, nung si Jesus pumunta doon sa simbahan, sa church, di ba? Ano nakita niya? Mga nagsusugal, nagbebenta ng mga ibon, titinda ng mga kambing, may mga baka, iba-iba. Kasi yun ang kautusan ni Moises. Pag meron kang kasalanan, ang ihandog mo ganito. Tapos may mga pera na nagpapalit ng pera. Nabasa niyo ba yun? Di ba ginawa ni Diyos? Ano ginawa niya sa aking tahanan? Di ba? Tinaboy niya lahat yun. Sinira niya. Kasi nung araw ganun. Pag may kasalanan ko yan, kasalanan mo ay ng bato ka. Ngayon sa kautusan ni Moises, ang gawin mo, kumuha ka ng ibon, ayun ang ialay mo. Ganon. Ngayon, kung nag-ibang bansa ka man, ang pera mo, hindi nagagamit doon, i-change mo. Money changer. Kaya sinira ni Lord yun eh. Kasi siya na nga yung inalay. Ngayon, yung pagbibigay daw, it is an act of worship, not obligation. Hindi ka inubliga. Kaya nga sabi na magbigay ka ng masayang puso. Magbigay ka ng masayang puso dahil mahal ng Lord yung mga taong nagbibigay na may kagalakan. Hindi kayo tinutulok ka, magbigay ka. Hindi ganon. Yung puso mo, mismo magkasabi, magbibigay ko sa Lord dahil mahal ko sa Lord. This is my act of worship. Hindi, walang pilitan dito. Ha? Tama ba? Huwag niyo ako tignan ng ganyan. Kasi parang si Brother Bobby, no? Si Pastor, no? Hindi po obligasyon na magbigay. Ito po galing sa puso. Amen? Kasi mahal mo ang Lord, gusto mo mag-worship sa Kanya. Kasi God is providing the money sa iyo. Tandaan yan. Sabi niyo, Lord, pahingin nga 3,000, Lord. Anong gagawin mo? Lord, kasi pang-gasolina ko yan sa 1 linggo. Ibibigay ng Lord yan. Kasi punta ko sa simbahan, wala akong pamasahe. Ibibigay ng Lord yan. Kaya lang, nung binigyan ka ng 3,000, pumunta ka sa mall. Linggo-linggo pumunta ka ng mall. Hindi mo ginamit para sa Panginoon. This is your act of worship upang magbigay ka sa Lord. Ginamit mo sa pamasahe mo, ginamit mo sa paggasolina mo, ginamit mo sa car mo, ginamit mo sa ipinamasahe ng kaibigan mo. That is your act of blessing and that is your act of your worship to the Lord. Amen? So magbigay tayo na may panibagong kausapan. Number 2, yun nga, magbigay ng may pagsamba,
hindi po obligasyon. And number 3, magtiwala sa Diyos bilang iyong pinagkukunan. Trust God as your source and provider. Amen? Hindi yung gasta tayo ng gasta. Di ba, hindi na naman yung airpot ko, nasa ano naman eh. Sa isang linggo, 15 days, meron na naman akong allotment. Hindi yung dapat maging source mo. Ang source mo talaga, ang Diyos. Paano paraan? Nasa abroad man yung pamilya mo o yung nagbibigay sa'yo, palalakasin ng Lord yun. Kasi nagtitiwala ka, binibless yun, at yung blessing na natanggap niya, binibigay sa'yo. Ang unang nag-bless mo na yun, walang iba, kundi ang Diyos. Amen? You must love the provider. Hindi yung nakukuha nyo. Amen? Madali pong mawala yung trabaho kung tutuusin. Pero ayaw ng Lord yan. Kaya tayo, dapat ang buhay natin, kung maaari lang naman po, no? Pagdating ng linggo, dahil ito'y para sa Diyos, siya naman po nagsabi, on the 6th day, magtrabaho kayo, gawin yung gusto nyo. Pero in the 7th day, ito nga yung Sunday, para sa Lord. Di natin pag-usapan kung anong araw, Sabado, ano. Ang pag-iusapan natin, meron kang isang araw para sa Panginoon. Amen? Kaya sabi mo, Lord, I pray, may trabaho ko. Ngayon para sana naman pag Sunday, kahit sa gabi mo na lang ako bigyan ng trabaho ng linggo. Para sa umaga, makasamba ako. Magbigay ako ng pasalamat sa inyo. Amen? Sinong gustong ganong prayer? Sino may mga trabaho ito ng linggo? Ngayon, mamaya pang trabaho. Yos, brother. Oh. Pero gabi, binigay sa'yo ng Lord. Hapon, kita mo? Yun na maganda. Hindi po ito pinipigilan ng Lord na huwag kang magtrabaho. Kasi that is your source of income para sa pamilya mo. Pero kung maaari, ipag-pray mo na pag Sunday ng umaga o ano man ang oras ng pagsamba sa Lord, yun ay ilaan mo para sa Kanya. Okay? Ay hindi, may gawain, may ano kami. May usapan kami ng barkada ko. Linggo yun. Ngayon, pinagpipili ka ng Lord. Namimili ka sa barkada ba o sa Sunday para sumamba sa Lord. Siyempre, pipiliin mo yung para sa Lord. Amen? Ayun na. Laging ibibigay ng Lord yung pangangailangan mo, may pag-agos ng blessing sa buhay nyo pag inuna nyo ang kanyang kaharian. Amen? Ngayon, panguli. Ngayon, palagi nating planuin, practice consistent plan giving. Lagi po tayong planuin na yung pagbibigay kaagad sa Lord. Okay? Kasi magbibigay ka lang naman kung meron ka. Tama? O sino wala rito? Taas ang kamay. Ay, wala nang magsasabi. Sabi, meron kayo. Dito naman sa kabila. Kasi dito nakikita ko. Dito naman ako sa kabila. Sinong wala rito? Ngayon. Meron. Oh, kita nyo, meron. Planuhin nyo kaagad yun. Meron kang 10 piso. Ay, huwag naman 10 piso kasi hindi pa makakabalik tayo. Pero I think, siguro pinakamababa kung meron man tayo rito. Pinakamababa na 5 piso. Pero hindi gano'n na magbe-bless ang Lord. Mas marami pa. So, ibig sabihin, kung meron ka, paplanuhin mo na kaagad kung paano mo ibibigay yung para sa Lord. O, tingnan natin dito ha. Sa 1 Corinthians chapter 1, verse 16, verse 2. Meron ba dyan? Upon the first day of the week, that is Sunday, let every one of you lay by him in store as God has prospered him. O, ang linaw-linaw ha. That there be no gatherings when I come. Sa Tagalog po niya, ito sa Tagalog, para maintindihan natin. Sa bawat linggo, ano ngayon, Sunday? Amen? Ang bawat isa sa inyo'y maglaan ng halaga ayon sa inyong kita. Sino hindi kumikita rito?
Taas ang kamay. Lahat kumikita. Lahat nakakahawak ng pera. Tama? Sino hindi pa nakakahawak ng pera? Pero ano naman, lahat naman tayo nakakahawak ng pera. Sabi rito, kung ano man ang inyong kinita ngayon, at ipunin ninyo upang pagdating ko riyan, nakahanda na ang inyong tulong. Amen? So, maaring ngayon, mamaya, o bukas, o isang araw, kumita ka, ilaan mo na yon para sa Lord. Para sa kanyang kingdom. Amen? Praise the Lord. So, ibig sabihin pala, yung taong merong regular na trabaho, if you want to be blessed more by God, ilaan mo na yung ibibigay mo para sa Lord. Ilalaan mo na yon. Kunyari, sabihin natin, Lord, kumita ako ng 100. Ibibigay ko sa iyo yung 10 pesos. Kaya ba ibigay? Kaya ibigay? 10 pesos. Palapakan ng Panginoon. Kaya may 100, binigay 10 piso. Yes! Thank you, Lord. Ginawa na Lord, bilis na ulit. Bigyan ko kaya ito ng 200 pesos. Yung kinita niya, dumoble. So, magkano bibigay mo? 20. Kaya pa ba ibigay yung 20? Kapalagpakan ng Lord. Yes! Lord, ibigay yung 20. Yan ang kinita ko. Dumami. Ginawa ni Lord, binigyan ka ng blessing ng 1,000. Wow! 1,000. Kasi nagbigay ka eh. So, magkano ibibigay mo sa Lord? 100. Palagpak. Kaya niya ibigay? Palagpak! Yun! Yan, ibigay ko. Binigyan ka ng Lord ng 10,000. Pinadalan ka ng iyong anak. Pinadalan ka ng uncle. Nasa abroad, biglaan. 1,000? Nagbigay ako 100? Tapos, 10,000 binigay ng Lord. Hindi ko inasam, pinadalan ako. Maagang papasok. 10,000, di ibibigay mo magkano? 1,000. Ibibigay niyo yun? Yes. Palakpak sa Lord. Yun. Biglang, nagpadala yung nanay mo uli, nasa abroad. Pinagalan ka ng 100,000. Anak, yan para sa yung sa anak mo. Para i-enroll mo na. Bibigyan kita ng 100,000. Bibigyan pa rin 10,000? Palakpak, kung kaya ibigay. Iyon, talaga. Narinig po ng Lord yan. And God will supply all your needs according to His riches in glory in heaven. Amen? Ayan po ay para sa kingdom ng Lord. Hindi po sa sino man. At pag ginawa niyo po, tandaan niyo po yun. Ang blessing ng Lord ay tuloy-tuloy. Parang isang bomba ng tubig na hanggat binubuhusan mo, habang binobomba mo, habang patuloy mong binobomba, naniniwala na ng palataya ka na ang blessing na binibigay mo ay para sa kanyang kingdom. Amen? Praise the Lord. Tayong lahat ay tumayot. Nagagawa lang naman natin to. Magbigay tayo na may tamang puso. Huwag natin tuksoy mismo yung sarili natin. Sabihin natin, hindi ko nabibigay ito kasi mababawasan pa. Hindi ko nabibigay ito kasi ilalaan ko ito para sa ganito, gano'n. Huwag. Yung blessing mo ngayon, ay iba na naman ang blessing niya sa susunod na araw. Magtiwala sa Diyos at umayon sa kanyang mga layunin. Ayan. Hindi lamang niya pinagpapala ang iyong pagsunod. Pinapalakas niya ang iyong pagkatao. Masabi mo, I am here for His kingdom. Kaya ka ngayon, meron kang magandang buhay, magandang pamuhay ngayon. Dahil iyan ay para magamit mo sa gawain ng Diyos. We can say to the Lord, I just want to say, I love you. At habang inaawit natin to, damayin natin yung mga blessing na dumating sa atin.
mga blessing na natanggap natin, na minsan pinagkait natin sa ating kapwa, sa ating kaibigan, na dapat nabigyan natin o sa gawain ng Panginoon na inilaan na nga natin, nagastos pa natin. Hindi naman nagagalit ang Lord doon. Ang gusto ng Lord, baguhin natin ang ating kaisipan. We have a renewed mind na nagbibigay tayo dahil mahal natin ang Diyos. Amen? I love you. I just wanna say, I thank you, Lord, for all the things that you done in my life. Here I am, I will serve you more. Come on, kantayin niyo to para sa Lord. Lord, I offer you my life. I'm willing, Lord, to do your will. I give it all to you, my Lord and King. Here I am. I just want to say I love you. I just want to say, you say to the Lord, I love you, Lord. I just want to say, I thank you, Lord, for all the things that you done in my life. Here I am, I will serve you, Lord. Lord, I offer you my life. Come on, if you offer your life to the Lord, worship the Lord. Taas mo natin ating mga kamay sa Panginoon and sing it in your heart. This song to the Lord. Give it all to you, my Lord and King. Here I am, I will follow you. Everybody, sing along. Here I am, just before your glory. What you want me to do, 'cause my life is yours. Chorus. Yeah, just before your glory. Yeah, I will praise your name. Here I am, I will do what you want. Let us close our eyes. Ipapaalala ng Lord sa sandaling ito yung mga gandang blessing na ibinigay niya sa iyo. Ito ang nagpapatunay na hindi siya naging madamot sa iyo. Binigyan ka ng magandang bahay, binigyan ka ng magandang sakyan, binigyan ka ng pagkakita na hindi napuputol, binigyan ka ng mga anak na marunong sumunod, biniyayaan ka ng Diyos ng mga gandang pananamit, hindi ka niya ginugutom. Sasabihin, ipapaalala sa iyo, Lord, kung paano ka niya binibless. You enjoy the blessing of the Lord. At sa oras mo ito, nais ng Panginoon, nung kung ano ang meron sa atin, bigyan nating parte ang Diyos. We must love the provider. Hindi lang natin mamahalin yung mga binigay ng Lord sa atin. Yung mga natanggap natin blessing. Ang mas tuunan natin yung nagbibigay ng blessing sa atin. Lagi natin siyang mamahalin mula ngayon
bibigyan natin yung glory para sa Kanya. Hindi tayo magmamayabang. Ang gagawin natin, tayo po ay magbibigay para sa lahat ng mga taong nangangailangan, sa lahat ng mga taong dapat tulungan, at para sa mga gawain ng Diyos. One more time, sing the song. I just want to say, I love you. I just want to say, I love you. I just want to say, yes, thank you, Lord, for all the things that you've done. Here I am. Oh Lord, here I am. I will praise your name. Here I am. What you want me to do? Praise the Lord. Your name. Here I am. What you want. Kung naialay na natin ang ating buhay sa Diyos, bakit kinakailangan natin pigilan pa yung mga blessing na ibinigay sa atin upang muling ialay din sa Diyos? Kung ang buhay mo inalay mo na sa Kanya, wala nang dahilan upang hindi mo ibigay ang lahat na nakatanggap mong blessing sa Kanya. And I believe, Jesus says, if you will seek the kingdom, seek first this kingdom, all of this blessing will be added unto you. Ibibigay ng Lord ang lahat ng pangailangan mo. Sa mga oras na ito, sabihin nyo kung ano ang nais ng Lord na gawin sa buhay mo. Come on, say a prayer to the Lord. Manalangin ka, kahit saglit, yung unang pumasok sa isip mo, iyon ang gagawin ng Lord kaagad. At kung meron man dadagdag ng panalangin, gagawin pa rin ng Lord to. Come on, say a prayer to the Lord. Sabihin niyo ang pangailangan mo. Kahit ano, mga wala pang bagay na hindi niyo pa nakikita, imposible mangyari, say to the Lord. Walang dahilan upang hindi ka pagpalain ng Lord. Inuna mo ang Kanyang kingdom. Pinapagamit mo ang buhay mo sa Kanya. Walang dahilan upang pigilan niya yung pagpapalang nais sa iyo. Lord, ano man sakit na nagpapahirap sa aking mga kapatid ko. Sakit sa balat, sakit sa lahat ng kanilang katawan, sa buto, sa tiyan o anumang bukol. Tunawin mo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Pinapaalis namin lahat ng sakit at karamdaman sa mga katawang ito. We rebuke it in Jesus' name. Come out. Mga pinaglalaban sa husgado, sa lahat ng kanilang pinapaglaban na labanan, Lord, tulungan mo silang manalo sa pangalan ni Jesus. At yung mga
taong humihiling ng trabaho, magandang trabaho. Lord, dahil sila'y masunurin sa iyo, sila'y nagpapagamit sa iyong kingdom. Lord, ibigay mo ang the best para sa trabaho nila sa pangalan ni Jesus. Ang nangangailangan ng himala sa kanilang mga katawan, na nais magkaanak, Lord, we pray. Sinabi niya Panginoon, kung kami ay susunod sa Lord, kami ay magkakaroon ng maraming anak. We pray, Lord, buhayin mo ang mga sinapupunan ng babaeng yan na gustong magkaanak. Lord, now, bigyan mo ng buhay sa pangalan ni Jesus. Lord, we pray for a baby boy na ibibigay mo, a baby girl, para sa kanila upang magkaroon ng kakumpletuhan ang kanilang pamilya sa pangalan ni Jesus. Maging ang aming mga mahal sa buhay na nasa malayong lugar, nakarate sa banigang karamdaman o mahina ang katawan, Lord, abutin mo sila sa pangalan ni Jesus. Magkaroon ng kumpletong kagalingan. At yung mga tao, Panginoon, na nai-stress, nagkakaroon ng kagulumianan sa kanilang isipan, bigyan mo ng kapayapaan. Yung mga taong hindi nakakakumpleto ng tulog sa oras ito, bigyan mo ng kumpletong kapahingahan. Mga panghihina ng paningin sa mata, Lord, pagalingin mo, Lord, sapagkat ikaw ang aming lalapitan. Ikaw ang Diyos ng himala. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago kahapon at magpakailanman. Sa aming mga relasyon, sa aming mga magulang, relasyon sa aming mga anak na minsan napuputol, ang respeto, ang hindi paggalang, sa oras ito'y pinapalayas namin sa aming mga pamilya sa pangalan ni Jesus. Mga rebelding espiritu sa aming mga anak, rebelding espiritu sa aming mga magulang, sa aming mga mahal sa buhay, sinisira namin ito sa pangalan ni Jesus. Tinatanggal namin ito sa pangalan ni Jesus. Lord, magkaroon ng tunay na pagmamahalan. Isang tahanan na may kapayapaan ang dinadalangin namin. Isang tahanan na may pag-ibig. Isang tahanan na mayroong respeto. At din, Lord, sa aming church na ito, Lord, ikaw po ang kukumpleto. Ikaw ang magiging sentro ng simbahan ito. Jesus will be the center of our life, of our church. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lamang inaangkin na namin ang lubos at di napuputol na pagpapala ng Diyos sa amin. Salamat, Panginoon. Ibinabalik namin ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.